Hinaan nga ba ni Daniel Padilla sa kanta ang tunay na nilalaman ng puso niya para sa dating kasintahan for 11 years na si Kathryn Bernardo? Yan ang tanong at komento ng mga netizen matapos ngang mag-trending ang video ng aktor sa X. Makikitang kumakanta si Daniel ng hinahanap-hanap kita nitong linggo ng gabi sa mismong birthday party niya. Sa Interlord of Party kung saan parang ikinwento lang ang lyrics at hindi kinanta at dinagdagan ni Daniel ng mura ang original words ng kanta. Pero may dinagdag ng words si Daniel Padilla sa Interlude part sa nasabing kanta. May mga netizen at solid DG fans pa na nag-compare sa mga adlib ng aktor sa original song ng bandang River Maya na nirecord din niya noong 2012. Matatandaang nakijamming ang dating boyfriend ni Kathryn Bernardo sa isang banda sa Siargao last February. Kinanta rin kasi ito ng aktor pero ang mga dinagdag niyang salita sa kanta ay di ko na maintindihan ang nangyayari pero sa likod ng puso at isip ko, mahal na mahal kita. Siyempre kanya-kanya at tila nag-uunahan sa pagbibigay ng komento ang mga netizen. Pero bago pa mag-isip ng mga kanigahan ang ibang tao, masayang masaya si Daniel sa selebrasyon ng kanyang 29th birthday kasama ang pamilya. Present ang mga magulang niya, sina Carla Estrada at Romel Padilla. Full support ang mga matatalik na kaibigan at supporters. Karamihan sa mga kanta ni Daniel ay mga kanta ng paborito niyang River Maya, Rico Blanco at mga lumang kanta from 70s and 80s. Uploaded din ang impromptu jamming ni Daniel kasama ang tatay niya si Romel Padilla at tiyuhin na si Senator Robin Padilla. Melt With You ang Morgan English Band ang kinanta ng tatlong Padilla. Hindi rin nagpahuli sa pagkanta si Carla Estrada, nakijamming din ito sa mga banda. Ganadong-ganado sa pagkanta at parang concert level na ang performance ni Daniel last Sunday. Preparation na ba ito para sa isang malaking concert this year? Usap-usapan kasi ang pagkakaroon di umano ni DG ng comeback concert this year at pagre-release ng mga bagong kanta at excited na ang mga fans niya rito. Samantala, maraming mga netizen ang nagagalit sa mga balita ngayon na hindi raw mararating ni Kathryn Bernardo ang kinaroroonan niya ngayon kung hindi dahil kay Daniel Padilla. Gaano nga ba katotoo ito? Sumusobra na sa dapat kailangan lamang ang iba nating mga kababayan sa panghuhusga kay Kathryn Bernardo. Romel, hindi maganda sa panlasa yung hindi ka makapagpapatayo ng mansyon kung wala si Daniel Padilla. Hindi ka makabibili ng mga gusto mo kung wala si Daniel Padilla. Yung ano mo, yung building mo na pinatatayo, hindi mo magagawa yan kung wala si Daniel Padilla. Masakit ano? Oo. Hindi dapat. Unang-una, eto lang. Sa isa pong tambalan, ay dapat nating tanggapin ang katotohanan na nagkatulungan ang babae at ang lalaki sa isang love team. Nagkatulungan po. Hindi po pwedeng sabihin na dahil lang kay Kathryn, kaya gumanda buhay ni Daniel. At dahil lang kay Daniel, kaya naman yumaman itong si Kathryn Bernardo. Magkakaroon lamang po ng resulta sa timbangan kapag sila'y nagkahiwalay at nakita natin sino ang nakaangat at sino ang nakadapa. Yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Eto na, nakita natin sino ba ang mas mabigat sa kanilang dalawa, sa kanilang paghihiwalay at sino ba ang dumami at namayagpag ng mga commercial at proyekto. Sino ba? Di ba? Si babae? Totoo yun. Ano lang po, medyo hinay-hinay po kayo sa pagsasalita dahil napakarami pong maibabalik ng kampo naman ni Kathryn Bernardo sa kampo ni Daniel Padilla. Tsaka mahalay tingnan kasi pareho naman silang nagkatulungan, pareho pong naging hayahay ang kanilang pamumuhay, kaya wala dapat sumbatan. Nakakahiya. Lalo na ngayon na nakikita naman po natin kung sino ang tunay na nagtatagumpay. Sunod-sunod ang TV commercial nitong si Kathryn Bernardo. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan siya ng mga ahensya
bilang tagapag-endorso ng kanilang mga produkto. Ganun lamang po yun. Kaya wag nang husgahan na hindi mo mabibili, hindi ka makakapagpagawa ng mansyon. Di ba Grabe yung mga yan. ganon? Wag Mm. po. Kasi baka mamaya bumalik na naman ang mga tagahanga naman ni Catherine Bernardo. Kayo kaya, ano kaya mangyayari sa buhay nyo kung di natagpuan ni DJ yang si Catherine? Ganun lang yun eh. Oo. Di ba? Ito mga tagahanga talaga ni Daniel na yun, naghahanap talaga ng sakit ng katawan. Alam mo yun? Masyadong masakit. Oo. Ayan. Sabi ni Paulo Obalde ng Vira Catanduanes, ang masasabi ko lang po sa mga fanay ni Daniel, mga pathetic po sila. Ay, nakakaawa. Oo, nakakaawa. Ayan. At ito naman ang sabi ni John, totoo ba ang narinig ko sa teaser? Totoo ba ang narinig kong komento nyo ni Chika Romel? Chika Romel, ayaw niya na Romel Chika. Ay! Chika Romel, Nay, kung wala si Daniel, hindi makakapagpatayo ng mansyon si Catherine Bernardo. Look who's talking. Kung ibalik kaya kay Daniel ang mga panunumbat na yan, ano kaya ang mangyayari? Alam naman natin kung ano ang buhay dati ni Daniel Padilla. At least si Catherine galing sa isang pamilya na merong sinasabi. Ayun na. Ayan na talaga. Ay nako, grabe. Hindi kasi maganda talaga. Hindi maganda. Oo. Ayan. At eto pa. Please don't mention my name. I don't want to mention the name of the guy. Si Catherine na lang. Nakakahiya naman kayo. Iilan na nga lang kayo natitira. Ganyan pa kayo kaya yabang. Look who's talking din. Bakit? Si Catherine pa ba dapat magpasalamat ngayon sa inyo at kay Daniel? Nako, mainit ang panahon. Huwag mo nang pag-initin ang ulo mo. Di ba? Sa totoo lang. Ay nako, grabe ito. Eto na. Ang ganda naman po ng boses ni RJ Celdran. Matagal na rin namin siyang gustong pangalanan. Thank you mga CFMers. Diyos ko po, itik na naging pato. Pahiram po ng linya, Nay, sabi ni Lara May Abrigo. Maghinay-hingay naman kayo sa pagkukomento na hindi matatayo ang building, Catherine. Bakit? Siya ba ang karpintero ng building para hindi maituyo yun? Basta we know what we did last summer. Che, sabi ni Mayang. Ayan, nagahit na naman si Mayang. Bakit? Si Daniel ba ang arkitekto? Siya ba ang inhinyero? Siya ba ang karpintero? Aragoy! Sabi nga ni Mayang, di ba? Nako tita, naghahanap lang ng butas at nagpapaawa lang yung mga fans na yan. Ay nako, sabi ni Tita Nene Ulanday, kakaloka May sariling ipon naman si Catherine, no? Malaki talent fee sa TVCs niya and sa mga pelikula niya. Marunong siyang humawak ng pera niya. At si Mami Min, ganun din. Di ba? Tapos eto pa, may karapatan siyang magpundar para sa pamilya niya, sabi ni Boyzy Caragay. Yes. Nakakaloka ang mga komento, no? At balikan naman natin si Kuya Will. Nay, the long wait is over. Willy, magbibigay ng saya at pag-asa. Congratulations, Kuya Will. Mula kay Wating-Wating na nagpunta ng Norfolk, England. Ikaw na. Napanood ko anak yan sa isang vlog. Yung plantation na yan ng tulip, yung lavender farm na yan. Ikaw na talaga, grabe, pagkaganda-ganda. Samantalang ako, yung mga tulip ko, puro artificial. Thank you, anak. Okay. Mas maganda ang buhay ni na Catherine, sabi ni Tita Sofia Angeles. Galit. Diba? At sabi ni Tita Julie Paras, excited na ako sa pagbabalik ni Kuya Will at wala akong pake sa mga bitter na bashers ni Catherine. Move on na, ni Catherine siguro, ni Daniel. Bashers ni Catherine, tama naman siya doon. Move on na kayo, sabi ni Tita Julie Paras.